sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Apo Padi, Father Jerry Orbos, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. O yung mga drivers natin ng ambulansya, ha? Abay, dahan-dahan sa pagmamanayaw mga kuya, ha? Dahil dyan po sa may Skyway. Ayan, andun pa po yung ambulansya, mahabigan. Sa bilis yata ng takbo ng ambulansya. Abay, binangga po mahabigan yung isang sasakyan. Alam po yung kailan na damay. 4, ha? 4 na sasakyan po mahabigan ang nagkarambola matapos banggain ng ambulansya. Ayan, kaya matraffic po ang Skyway ngayon, yung northbound. Yung pong patungo ng Makati. Grabe, oh. Sana naka-seatbelt yung pasyente. Diyos ko. Sa lakas ng impact ng pagbangga ng ambulansya dun sa mga sasakyan sa kanya harapan mahabigan palagay ko baka tumalamsik na po yung pasyente kung nakahigaman doon sa kama. Grabe. Ingat-ingat mga kuya, ha? Ingat-ingat sa pagmamaneho. Damdaming Bayan. At maganda umaga naman sa mga trolls. Yung mga pro at anti. Ayan. Ay, nako talaga. Oh. Malaki kaya ang bayad ng mga members ng trolls, ha? Troll farm kung nag-viral yung kanilang mga gawa. Pero sabi po ng mga pro-admin, ha? Ayan. Saan nangyari daw po kay dating Pangulong Digong Duterte ngayon? Yun daw pong hanay na oposisyon ngayon. Ewan ko lang kung sasang-ayon dito si Attorney Raul Lambino, ha? Ayan. Parang yung kanilang grupo daw po ngayon ay parang jeepney na nawalan ng driver. Ayan, ala na silang ulo. Ayan, pero sabi po ng mga taga-DDS, abay, huwag nyo kaming maliitin. Ayan, kami ay mag-people power. Ayan, tara na sa EDSA. Ayan, sabi naman po mahabigan ni Attorney Harry Roque. Ayan. Ay, nako, dami mga isyo ngayon. Chairman George Garcia, sir. Damdaming Bayan. At ngayong nasa International Criminal Court na ang dating Pangulo. Ayan. Abay, at ang Vice President VP Sara Duterte Cap, Congressman Pulong, ha? Habang sila po ay nasa The Netherlands ngayon. At ngayon naman ipinapaalam ko po sa mga miyembro ng Quadcom ng Kongreso, ha? Congressman Barbers, ha? Ayan, Congressman Joel Chua, ha? Baka hindi pa po ninyo alam mahabigan, ang isa po ninyong miyembro, ayan, leader ng Quadcom, si Congressman General Romeo Acop, ha? Para po sa mga taga-probinsya ng Rizal, ayan, baka hindi pa po ninyo alam, dahil sabi po ni Manong Colonel Peter Balinang, ayan, ay kabsat, ayan, si Congressman General Romeo Acop, hindi pa nagpaparamdam. Happy birthday
Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, Apo Congressman Romy Acob. Magparamdam ka daw. Ayan. Sagot na ni Manong Peter ang dinengdeng. Pero sandali lamang, nasa ating linya na po mabigyan ng chairman ng COMELEC, si Chairman George Garcia. Ayan, klaruhin nga natin, ano ba ang mangyayari ngayon sa kandidatura ng dating Pangulong Digong? Ngayong siya po ay nakadito sa The Hague, the Netherlands. Ayan, tatanggalin na ba sa balota? Pwede ba siyang tumakbong kandidato bilang mayor ng Davao? Chairman George Erwin Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Sir Lakay Deo. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ayan, Chairman, ano po ang desisyon ng COMELEC? Hindi po ba apektado ang kandidatura ng dating Pangulong Digong ngayong detain na po siya doon sa The Hague? Sir Lakay Deo, hindi po siya apektado. Siya po ay mananatiling isang kandidato. Ang pangalan po niya ay mananatili sa balota at hindi po ito tatanggalin. At kung ano naman ay siya po ay makakatakbo sa darating na halalan at ang lahat ng boto na maibibigay sa kanya ay makikredit at kung sakaling walang ibang pagbabago o development, siya po ay mapuproklama doon sa posisyon na kanyang tinatakbuhan. Sapagkat Sir Lakay Deo, sa ating po kasing batas na umiiral, kailangan merong final judgment of conviction para ang isang tao ay ma-disqualify o matanggal ang pangalan sa pagpipilian ng mga botante. Oo nga po, kasi actually yung iba nga nun convicted na, di ba si Congressman Halos Sosa, convicted na sa statutory rape, pero mayroon pa siyang appeal sa Supreme Court, tumakbo habang nakulong na Muntinlupa at nanalo pang Congressman Chairman, sir. Pwede pong ganun. Yan po yung, Sir Lakay Deo, yan po yung kaso ng Halos Sos versus COMELEC na kung saan tama po yung binanggit ninyo, hanggat walang pinal na desisyon ang ating mga hukuman ay makakatakbo ang isang kandidato, meron tinatawag na presumption kasi of innocence. Yun po yung kadahilanan, Sir Lakay Deo, kung bakit kahit yung mga kababayan natin na mga nakakulong at ang kanilang mga kaso ay kasalukuyang nililitis, kahit pa nga maaari may desisyon ang mababang korte pero nakaapila, ay nakakatakbo at nakakaboto pa rin yung mga tinatawag natin persons deprived of liberty. Yan ay dahil nga sa nakalagay sa ating saligang batas yung presumption of innocence. Ibig sabihin ay inosente ang lahat hanggat walang pinal na desisyon ang ating mga korte. Paano po kung na-elect Chairman Garcia, sir, ang isang PDL? Ayan, and then proven guilty. Ayan, yung may final verdict at guilty ang isang nanalong kandidato. Ano po ang effect dito sa kanyang panalo, Chairman? Bagamat, Sir Lakay Deo, ang COMELEC po mawawalan ng jurisdiction kapag ang isang kandidato ay naproklama na, maliban na lang kung may pending na kaso sa amin na disqualification halimbawa ay mananatili ang aming jurisdiction. Pag po ang isang kandidato ay naproklama na at naging official na, whether lokal or national, nawawalan po ng jurisdiction ng COMELEC. Again, maliban na lang kung may pending na kaso sa atin at pumapasok na po ang jurisdiction naman ng ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na po ng Department of Interior and Local Government. At kapag po nagkaroon ng vacancy sa pwesto, whether permanent or temporary, nagkakaroon po ng mga succession, either yung vice mayor muna ang nanunungkulan bilang pansamantala halimbawa na mayor, o kung yan man ay governor, bilang yung vice governor naman bilang pansamantala na gobernador. Maliban na lang kung magkakaroon ng permanent vacancy, magiging permanente rin po yung pag-succeed ng susunod sa pwesto. Okay, sample Chairman Garcia, sir. Ang dating Pangulong Digong, kahit nakulong siya, alam naman natin na baluarte niya ang Davao, malaki pa rin po andyan sa Manalo. Paano kung Manalo in absentia, nakulong sa The Hague? Paano po siya ipoproklamang winner, Chairman Garcia, sir? Kung sakali po may hindi pa naproklama na nanalo sa local, at hindi po ako nagre-refer sa kahit na sinong personalidad para po wag naman nating ma-prejudge o magkaroon ng spekulasyon. Pag po halimbawa ang isang gobernador po halimbawa pansamantala ay hindi pa napoproklama for whatever reason, ang vice governor po ang magiging acting governor para po may manungkulan naman doon sa pwesto, at yung magiging acting vice governor naman ay yung number 1 sangguniang panlalawigan member. Pansamantala po yan hanggat walang pinal na nagsasabing vacant yung posisyon ng governor halimbawa. So ganyan din po ang mangyayari sa ibang pwesto, Sir Lakay. Hanggat walang pinal na desisyon, magkakaroon ng acting capacity, at pagkatapos kung bigla ngayong magkaroon naman ng halimbawa available na yung nahalal, ay bigla akong bababa muli sa pwesto yung mga naka-acting ngayon at babalik sila sa dati nilang pwesto.
Alam po niyo, Chairman, na pagka-eleksyon minsan unahan ng proklamasyon Ang tanong ko po, Chairman, halimbawa nakulong sa Munti ang isang kandidato, nanalo. Paano ipoproklama yung nanalong kandidato na nasa loob ng kulungan? Hindi po kinakailangan, Sir Lakay, wala po requirement na yung kandidato nanalo ay personally present during the proclamation. At in fact po, madami mga nangyayari in absentia ang proklamasyon at yan naman po yung kinakailangan issue lamang yung papel. Yung kalimitan nakikita natin taasan ng kamay, talagang yun purely ceremonial na lamang upang maproklama yung mismong kandidato. Pero meron nga po yung barangay ng SK elections, dalawang mga kandidato noon na nanalo bilang barangay chairman, doon po sila nakakulong sa Muntinlupa at ang isa nasa Quezon City, pero sila po ay naproklama pa rin, Sir Lakay. Ayun. Pwede pala yung ceremonial na lang pala yung proclamation. Anyway, Chairman, alam po niyo magagaling ang mga kandidato natin, ha? Ayan. Yung bang mga subtle na campaigning ba, ha? Katulad na lang kanina, nagbabasa ako sa cellphone ko, biglang nag-pop up sa commercial yung yung isang pangalan ng pawn shop na alaman natin kandidato. Ayan. Yung bang subtle na gano'n na mga campaigning, Chairman, paano maikukonsider po yung maikukonsider bang kabilang sa hours ng campaign count ng isang kandidato? Hindi ko po alam kung ang dinemension nyo yung lagi mapagkakatiwalaan, pero Sir Lakay, alam niyo po. Ito po, ang nakalagay, Chairman, ang nakalagay po ayan, pangalan tapos mataas ang appraisal namin. Pawn shop ito, pawn shop. Taga-Bulacan yan. Sir Lakay Deo, alam niyo magsisimula pa lang ang pagiging kandidato ng isang lokal na kandidato sa March 28. Kasalukuyan po, Sir Lakay, sila po'y wala pa at hindi pa nagbabiolate ng kahit na wala pong premature campaigning at therefore lahat nga ng gastos po nila sa kasalukuyan ay hindi pa kinakailangan ma-report po sa atin sapagkat hindi pa po sila kandidato. Kaya nga po napakasakit din sa kalooban namin na may mga material sa limbawa na nagkalat sa ating mga kalsada ng mga local candidates dapat, pero hindi po namin matanggal dahil sa March 28 pa po magsisimula ang kampanyahan sa lokal. Ang nagsimula na po ay ang national at nagsimula po ito ng February 11. Chairman Garcia, sir, maraming salamat po sa paliwanag. Thank you and good morning. Magandang umaga po, Sir Lakay Deo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Chairman, sir. Ang masipag na chairman ng COMELEC, Chairman George Erwin Garcia. Damdamin Bayan. Ang tinutukoy ko po, mahabigan, banggitin ko na, ayan, Villarica Pawn Shop. Ayan, saan nga ba yun? Sabi niya, mataas ang appraisal namin. Hindi ko lang kung Tagalog o English ba yung basta bahaga yan to ni Congressman Gasa Tambunting, parang Darly De Roca, ha? Baka sabihin naman ni Congressman Gas Tambunting ng Paranaque, ha? Abay dito sa Tambunting, hindi kayo matatanso. Damdamin Bayan. Baka si Congressman Brian Yamsuan magtayo na rin ng pawn shop ito, ha? At sabihin naman dito sa amin, kayo ay nasa tamang direksyon. Damdamin Bayan. Flash Report. Flash Report. Good morning, illustrious Noble Sec Kong Mendoza. O nga pala, ha? Ayan, bago ang ito, flash report na nga muna, ha? Kaya lang kasi yung mga kapatid din nating nasa religious sector po, mahabigan, abay sa halip na manawagan po, mahabigan, ng pagkakaisa, unity, harmony, mga brethren, Noble Juna Samaniego, abay sabi nga nila adding insult to injury. Ayan, nakulong na nga dun sa sa The Hague, Netherlands, yung matanda. Ayan. Abay na gustong ibalik. Ayan, parang LeBron James. Kaya talaga itong mga kabayan natin yan, dahil mga gagaling talaga ng mga sense of humor. Ayan, Colonel Alex Sembrano, ha, natangkap ko yung ha, pinasa mo sa akin. Akala ko mananawagan na ibalik na. Ayan, matanda na. Ayan, alalayan
kailan nating ibalik. Ayan, ibalik si LeBron James para manalo ang LA Lakers. Talaga kayo. Flash Report. Flash Report! Pati si classmate naman ni Pexon ha? Nako, ito malungkot. Nako, Diyos ko, 4 pala ang namatay mahabig sa sunog sa Malabon. Alamin natin, report mo na kay Edwin Duque. Edwin, please come in. Mayor, katabi ko si Tatay Antonio Prayas, ang anak nitong mga namatay. Live tayo, di sari si Mayor de Macalma. Ano po bang nangyari? Ba't nasunog bahay nyo? Sumisigaw na lang yung anak ko nung bandang mag-aalas 4 na ng madaling araw. Kasi papasok kami sa trabaho lahat. At yung iba naman, mga nag-aaral, elementary tsaka high school. Mga maga kami nagigising. Sumigaw yung isang anak ko, sunog. Kaya sabi ko, labas lahat tayo. Tayong lahat, lumabas tayo. Dali, itakpan nyo yung ano, kasi split second lang, pagtingin kong ganyan doon sa taas, umaapoy na, todo na ang apoy. Kasi po, light materials lang po yun. Mga kung ano-ano lang na tinapal. Ako, yung bubong namin butas, tinatapalan ko lang, nangihingi lang ako kay principal doon sa high school, mga tarpaulin ano po. Nangyaring namatay yung apo, pamangkin nyo? Bakit yung iba nakalabas ng bahay pero naiwan po sila? Nagkagulo na po kami. Hindi po namin malaman kung bakit nakulong sila doon. Kasi mas marami na po kami na nakalabas. Nung nag-aanuhan na kami, sino pa yung wala? Ayun, doon lang naman na nalaman na may naiwan po sa amin. Sino po yung mga namatay na kaanak nyo? Si Conchita, Trias, Carael, si Naku, si Lola, nakalimutan niya apo. Paul, Carael, tsaka yung grade 3 na bata. Pero so, yung isa, yung 38 na siya. Pero wala siya, ano po siya, yung pang... Ayan, si tatay medyo... So, nasa loob pa yung mga patay, hindi pa nakukuha. Ano po nga panawagan nyo sa... Ano po, kay Mayor, anong tulong ang kailangan nyo ngayon? Mayor, tulungan nyo kami. Wala na kaming bahay, wala kaming na-iligtas. Kahit na chinelas, nakapaa kami, lahat. Lahat ng gamit namin nasunog lahat, pati yung mga papeles namin na mahalaga. Pay-out pa naman ngayon. Ayan, si Tatay Antonio Prayas, kapatid ng namatayan na Mayor. At ano namatay? Kapatid ba, apo o anak? Apo, tsaka pamangkin po ang Apo, pamangkin, Tatlong pamangkin. Ang may-ari ng bahay, si Antonio Prias. Antonio Prias. Tsaka si Carmencita Prias. Ayan. Yung maputi ang buhok. Isang 38 years old, isang 35, lalaki. Yung isa, yung babae, 25, at 9 years naman na Mayor Deo, yung grade 3, na hanggang ngayon, dito pa rin sa loob, di pa rin nakukuha, ay inantabayan yung Soko para kilala rin pa rin, bagamat kilala ng tatay, pero kilala so, nandun pa sa sunog na bahay, Edwin, hindi pa na ilalabas yung bangkay nung 4 na nandito ba? Nandito ba? Okay. Ayan, tayo na kiramay, tatay. Kakalungkot naman. Sige, manawagan tayo kay Mayor Jenny Sandoval. Salamat sa inyo, sir. Nagpapasalamat na ako sa inyo. Opo, ayan. Tulungan niyo po kami. Sige po, ayan. Manawagan tayo kay Mayor Jenny Sandoval. Mayora, ha? Kailan po ang tulong po niyo dito sa nasunugan? Tulungan niyo kami. Ayan, nakakalungkot. Umagang-umaga, pasado alas 4 na magkaroon na sunog. At umabos ng first alarm. Pero masakit, Mayor, 4 na buhay ang pumanaw dahil nga dito sa hindi nasang na sunog. Dumating dito ngayon si Barangay Chairman Angelica. Sino bang congressman ng Malabon, Edwin? Ang congressman dito si J. Lacson Noel. Wala pa naman siya rito. Pero yung barangay chairwoman nila, si Angelica de la Cruz, dumating na rito ngayon at usap na rin yung mga pamilya. Baka yung mga congressman pwede rin gumawa ng panukalang batas na yung mga nasusunugan dapat sila ang priority ng mga housing project ng gobyerno. Yan na yun. Okay. At ang bubong pala nila
tarpaulin lang mayor, no? Kaya siguro hindi pa batid ko ano yung din nasunog. Pero ngayon investigation ng Malabon Bureau of Protection. Yan mayor, mula pa rin dito sa Lungos, Malabon, Maris 23. Edwin Ukinagulat sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edwin Duque. So yan po ang malungkot na balita mga habigan na sunog sa Malabon. 4 kaagad ang namatay. Ayan sabi ni Lolo Frias, split seconds po mga habigan. Ang bilis natupok po yung kanilang bahay. Daming bayan. Samantala, alamin nga natin ang report mula sa Malacanang, mula kay Let Narciso. Ayan, andito na ba ang First Lady Lisa Marcos, Araneta Marcos Let, ha? Kasi yung mga trolls, ang daming mga ang daming mga lumalabas sa social media. Oh, ang First Lady nandun sa LA. Kasama dun sa isang namatay na kapamilya ng sikat na department store sa Makati, ha? Ayan, under investigation. Sabi na ating bubit sa Malacanang Let, tama ba? Andito na nga ba ang First Lady Lisa at dumalo sa affair ng mga babaeng Boy Scout, Girl Scout? Ayan. Pero ang Pangulong Marcos biyaheng Netherlands ngayon, biyaheng Batangas. Ayan. Biyaheng Batangas para sa inaugurasyon ng proyekto may kaugnayan sa industriya ng poultry at pagbababoy. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Batangas lang lakay at pangungunahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Soro-Soro Ibaba Development Cooperative o SIDC Grains Terminal and Trading Project sa Batangas City. Ang nasabing proyekto ay may kaugnayan sa pag-iimbak, pagbili at kalakalan ng yellow corn na pangunahing raw material para sa paggawa ng feed. Kaakibat ito ng existing feed mill operation ng kooperatiba para matiyak ang kalidad ng mga produktong iniaalok sa mga miyembro nito na nasa industriya ng poultry at pagbababoy. Pagkatapos niyan ay pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang awarding ceremony ng Gawad Bayanihan sa pamumuhunan na gaganapin naman sa Malacanang. Layo ng aktibidad na kilalanin ang mga tagumpay ng itinatag na Green Lanes Initiative for Strategic Investments. At tama kalakay noong isang araw ay nasa Girl Scouts of the Philippines si First Lady Liza Marcos. Kahapon isang araw, ayan, kasi kalat na kalat sa isang araw. Isang araw di Martes. Huwebes ngayon kasi Martes lakay. Kasi kung magpapaniwala ka dun sa mga daming mga trolls, kalat-kalat mga si First Lady, ayan, kaya tahimik ang Malacanang. Mga ganun ba? So umaten pala, nasama dun sa na-hold dun sa LA. Ayan. Sabi ko, tinatanong saan kung totoo ba? Sabi ko, wala naman yatang report para sa Los Angeles Police o LA News, mga ganun, ha? So dapat din magpakita kay Malacanang na ng proof of life. Ayan na. Alam bang sino man nag-cover doon? Meron ba? Alam ba? Picture lakay. Ganun ba? Actually sa dito sa office ito ni FL lakay. Ganun ba? Turnover ng donation sa Girl Scouts of the Philippines. Ayan, sige, i-post mo nga para matigil yung mga trolls din. Lakay, lakay. Ayan, in fairness din sa Ali, ha? Ayan. First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan. Pagka hindi mo talaga, kaya ingat po tayo sa mga trolls, ha? Ang gaganda ng mga trolls ngayon, may mga ginagamit pa mga letterhead, mga kung ano-ano, ha? Ayan, halos perfect na po, mahabigan. Okay? At saka talaga may mga nag-send lakay ng mga nagpo-private message. Tapos hinahanap sila o may mga nagtatanong ng ganyan. Sinasagot ko lakay para alam din nila, gaya nung nagsabi na, bakit yung Malacanang hindi pinapayagang bakit pinapayagang umalis, may TRO na. So sinend ko na walang TRO. Okay. Tsaka yung pag-aresto kay Digong, ayan na, pantakip dun sa issue sa LA.
Ganun ba? Kaya ingat-ingat talaga yung ating mga kababayan na kayo. Dapat maging mabuti. Mga fertile ang imagination. Okay, saan ba yung Girl Scout affair? Saan ba ginawa yun? Sa lakay, sa office ni First Lady. Sa Malacanang. FL office. Akala ko sa hindi office sa mismong Malacanang lakay, Malacanang compound. Pero hindi sa mismong Malacanang. Okay. Dapat siguro sumama sa biyahe sa Batangas. Ayan. Alam mo, mga event lakay ni First Lady, parang ayaw niyang ipa-cover. Ganun ba? Oo. Ayan. Ayaw niyang Okay. Sige, maraming salamat, Let. lang siya doon sa mga ginagawa niya. Balik sa lakay, good morning. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. So yung mga nagtatanong, pati ako tinetext dito, sabi, andito ba si First Lady sa Pilipinas? Ganun ba? Anyway, babalikan natin, mahabingan lang pa. Uy, teka muna ha. Abay, hindi lang pala si Apo General Congressman Romeo Acop ang may birthday ngayon. Abay, birthday din pala itong isang general. Ayan, General Jerry Zamudio ng Air Force. Ayan, abay, Febanta, happy birthday. Si Engineer Melvin Donato ng DZRH Tech. At siyempre, si Idol, ha? Birthday din pala ngayon ni Idol Apo Raul, ha? Si Senator Rafi Idol Tulfo. Aba, Senator Rafi, ha? Alaba tayo dyan, happy birthday. Damdamin Bayan. Babalikan natin ang ilan pa nating mga issues. At siyempre mamaya sa ating Bakit Ikaw? Aba, makasama natin mahibigan ang parang bumabata yato, gumaganda lalaki, ha? Number 34 daw po sa balota sa pagka-senador sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ha? Kung ito ay mag-aabogado rin kay dating Pangulong Digong Duterte sa International Criminal Court. Oras sa CJ, Chief Justice Alex Jasmundo, 8:38. Ayan, na-miss ko yung pabulaklak ko. Parang ilang araw akong walang bulaklak. Wait lang, may nakikita yata. Good morning, Sister Good El. morning, Lakay. Good morning. At marami tayong mga issue ngayon. Yes, nako, napakainit, Lakay. Sabi ko nga, parang parang Thursday pa lang ngayon, pero para pa Friday na. Kaya nga tinatawagan ko na si si Mayor Belen Fernandez ng Dagupan, Apo Raul. Abay, i-harvest na yung mga bangus, baka ma-heat stroke. 45 degrees Celsius daw ang heat index ngayon dun sa mamaya. Lakay, pupunta sila sa mas malalim. Hindi sila may heat stroke. Pwede ba ilipat sa swimming pool? Damdamin Bayan. Sandali lamang, Atene Raul Lambino sa ating Bakit Ikaw? The Job Interview. Hindi matatawaran ang kalinga ng lola, nanay, ate. Sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ipakilala natin, Sister El, ang ating aplikante ngayon, ang ating bisita, senatorial aspirant. Yes, ang ating aplikanteng Lakay, nag-a-apply sa masang Pilipino at tumatakbong senador. Siya, Lakay, ay mula sa ang kanyang political party ay Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban. Isang abogado, Lakay, at nagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science cum laude sa University of Pangasinan, Bachelor of Laws sa University of Pangasinan at Masters in Business Administration sa University of the Philippines, Diliman. Siya, Lakay, isang trial lawyer at managing partner ng R. Lambino and Partners Law Firm dyan sa may Ortigas sa Pasig. Siya, Lakay, ay isang profesor, Professor of Law sa University of the East College of Law at University of Pangasinan College of Law at
naging administrator at CEO ng Cagayan Economic Zone Authority noong 2017 hanggang 2022 at naging presidential advisor for Northern Luzon, consultant ng Office of the Speaker, House of Representatives noong 1995 hanggang 1998 at naging chief of staff ng office ni Senator Loren Legarda noong 1998 hanggang 2000 hanggang 2000. Ipapakilala ko na Lakay dahil mahaba ang credential ng ating... Banggitin mo ito dahil papag-usapan natin ito. Siya ay member din ng Philippine Constitution Association of the Philippines. Yes. Philippine Constitution Association o PhilConsa. Yes. So, at naging bahagi din siya Lakay ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at Ambassador for Peace ng Interreligious and International Confederation for World Peace. Ang atin pong aplikante ngayong araw at tumatakbong senador, si Attorney Raul Loyola Lambino. Attorney, good morning. Good morning, Sister L, at good morning Lakay. Good morning po. Babatiin ko yung ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin sa Norte, na imbangag sapa, katakay amin na po, basanto siya kabosan, dito na probinsya ng Pangasinan. Maya pa Gakekongan, dyan sa Pampanga at sa Tarlac, at maayong adlaw, kaninyong tanan sa ating mga kababayang mga Bisaya. Di ba natin mga Muslim? Yung mga Muslim, Assalamualaikum at Mubarak Ramadan. Ramadan ngayon. Yes, oo. Medyo i-correct natin yung ibang binanggit mo. Yung sa University of the Philippines, hindi po ako nakatapos ng Masters of Business Administration. Nakakuha lang po ako ng ilang units sa MBA. At hindi na rin po ako nagtuturo ngayon sa University of the East. I used to be Professor of Law sa University of the East at saka University of Pangasinan. So, semi-retired na po ako ngayon. Pero still, nagturo pa rin kayo, yes, attorney. At siya ay nakilala nung siya ay maging administrator ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA. Ayan. Anyway, Attorney Raul Lambino, sir, ayan, kayo po ay miyembro ng partido ng dating Pangulong Duterte, Partido Demokratiko Pilipino. Ayan. Sabi na aking bubit, kasama ka pala sa Hong Kong noong linggo, nung may rally ng pasasalamat ang dating Pangulong Digong. Nung bang nasa Hong Kong ba kayo, may higing na ba kayo ang dating Pangulo na siya ay arestuhin ng International Criminal Court? Meron ng mga lumalabas na balita noon na merong ilalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte at sabi naman ni Tatay Digong nakahanda siya na kung ano man yung gagawin sa kanya at tulad ng kanyang mga binanggit nung siya pa ang Pangulo sa mga kapulisan natin, sa mga armed forces natin, basta gawin nyo yung trabaho nyong tama. Kung ano man ang mangyayari, ako ang harap at sasagutin ko yan. So ganun si PRRD kung paano siya maging isang leader at manilbihan sa bayan at para sa mamamayan. Sabi nga niya, kung arestuin man nila ako o kaya gurgurin ako, sabi niya, lahat naman ng ginawa ko ay hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, kung hindi para sa mamamayang Pilipino, para sa ordinaryong tao at lalong-lalo na para sa mga pamilya ng overseas Filipino workers. So, iyon ang kanyang mga katagang binitawan noon nung nasa Hong Kong kami. Attorney Lambino, parang biglaan yung pagtungo nyo sa Hong Kong nung linggo. May mga report na nagbalak nga ba ang dating Pangulong Duterte na magtago, pumunta sa ibang bansa at doon magtago, katulad ng China? Walang ganun. Hindi yun biglaan, talagang nakasama yun sa schedule namin, yung pagpunta namin sa Hong Kong. Dahil nga nangangampanya kami sa ating mga butante, kahit na yung mga overseas Filipino workers. Kasi mauunang boboto kasi yung mga overseas Filipino workers by at least 1 month, I think, sa April 13 yata mag-uumpisa yung kanilang pagboto. So, kailangan naming pumunta sa Hong Kong at iyan ang pinakamalapit na maaari naming puntahan. So, naka-schedule talaga yun. At kung gusto ni Tatay Digong na umalis sa Pilipinas, hindi na siya bumalik, ginawa na niya sana yun, no? Kahit na hindi siya pupunta sa China, doon lamang sa Hong Kong siya mananatili. Pero hindi. Actually, in advance pa nga niya yung balik niya sa Pilipinas. Dapat nga hapon yung
pagbalik niya nung March 11. So sabi niya, hindi, balik na lang tayo ng maaga para harapin natin kung ano man yung inihain nila sa atin, gagawin natin para tignan natin kung ano ang pwede natin gawing remedyo. At yun nga yung ating nakakasakit na eksperyensya dahil hindi siya nabigyan ng due process nung siya ay arestuhin. Pero Atty. Lambino, kilala natin ang dating Pangulong Duterte na barako, macho, ika nga. Ha? May mga nagsasabi no na hindi siya magpapahuli ng buhay sa mga taga-ICC. Ayan, pero bakit nagbago ang sitwasyon? Siya ay sumunod, Atty. Lambino. Hindi siya sumunod. Hindi siya sumunod. Maliwanag yung kanyang mga binitawang kataga na it was against his will na siya ay dinitain ng Philippine National Police doon sa Villamor Air Base. Actually, ang alam namin ay siya ay aarestuhin sa airport pagdating niya at dadalhin siya sa krami. Pero hindi siya dinala sa krami ng pulis nanatili sila doon sa Villamor Air Base na yan ay Armed Forces of the Philippines na kampo. Ang dahilan nila, hindi raw nila mailabas si Tatay Digong kasi marami ng tao na nag-aabang sa labas, baka magkaroon ng ma-stampede. Nung mga oras na yun, wala pang mga tao. So kaming mga abogado, ayan, kasama yan si former Justice Secretary Bebot Bello, ay nag-aabang kami, nadadalhin sa krami. Sabi nga ni Secretary Bello, may commitment sa atin ang PNP na doon natin siya kakatagpuin sa krami. Pero hindi na siya dinala sa krami. Kaya sinikap naming makapasok at makausap si PRRD. Hindi kami pinayagan. Hindi pinayagan si Secretary Bello na supposed to be siya ang lead lawyer ni PRRD. Ang nandoon lang sa loob ay si Attorney Mijaldea at si Attorney Delgra na si Attorney Delgra naman ay abogado sa PDP laban. No? Hindi naman yun ang personal choice ni PRRD na hawakan yung kaso niya kung meron man. Kasi kailangan somebody who has the expertise in criminal justice system. At si Secretary Bello, he was former Solicitor General, former Secretary of Justice. Yes. Alam niya ang kanyang gagawin. Pero hindi siya pinayagang makapasok doon sa Villamor Air Base. Attorney Lambino, sinasabi niyo po na prior po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron na po kayong arrangement with the Philippine National Police, with the authorities po dito sa ating bansa na pagdating niya, aarestuhin siya pero sa krami po dadalhin. Walang arrangement na gano'n. Iyon ang information na sinabi kay Secretary Bello. So, naghihintay kami na gano'n ang gagawin pero hindi nila ginawa. At gusto kong i-emphasize yung karapatan ng isang Pilipino o kahit na sinong tao na kung siya ay na-isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Yung Rome Statute of International Criminal Court under Article 59, Section 1, Section 2, Section 3, maliwanag ang karapatan ng sino mang inaresto na yung warrant of arrest ay kailangang idulog pa ng custodial estate, meaning to say yung Philippine government, sa appropriate competent judicial authority, meaning to say sa korte dito sa Pilipinas, kung may basihan pa yung pag-aresto sa kanya, tama ba yung prosesong ginawa, ano yung mga karapatan ng isang tao na aarestuin base doon sa ICC warrant of arrest. Hindi namin sinasabi na meron pang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi nga hindi na tayo membro ng ICC. But assuming na ang sinasabi ng ICC na meron pa rin silang jurisdiction kay PRRD kahit na hindi na tayo member ng ICC. Kasi ang mga sinasabing krimeng naganap ay between March 2011 hanggang 2019. Member pa tayo ng ICC. Member pa ng ICC. Pero nakasaad pa rin doon sa Rome Statute of International Court of Justice na merong right to due process ang sino mang akusado na dapat dinala muna yung warrant of arrest o si Tatay Digong sa competent judicial authority, meaning to si korte dito sa Pilipinas na tignan ang validity ng warrant. Hindi nila ginawa yun Talagang inapura na talagay siya ay paalayasin sa Pilipinas. Kaya siyempre, nag-react yung kanyang pamilya, yung anak niya, yung daughter niya, si Kitty Duterte, na sinabi, kinidnap niyo yung aking tatay. It's kidnapping. Which I think it is. It is kidnapping. It is illegal arrest, arbitrary detention, and kidnapping ang nangyari. Kasi inapuran nila Hindi nila dinala sa korte dito sa Pilipinas para protektahan
yung karapatan ng isang aarestuin o inaresto na. Maliwanag yan sa Article 59 ng Rome Statute of International Alam mo, Tribunal. iba-iba ang explanation dyan na Atty. Lambino, Tama sir. po yun. Pinapanood ko yung BBC kahapon ang headlines nila, Philippine government extradites Duterte. Ayan, yung extradition, maliwanag yan. Even in extradition treaty, katulad ng Philippines and America, meron tayong extradition treaty and with other ASEAN countries. Pag yung tao, Pilipino man o dayuhan, na nasa Pilipinas na nagkasala o gumawa ng krimen sa Amerika, isyuhan ng warrant, pupunta rito, i-request pa rin ng yung state ng Amerika, tulad ng nangyari kay the late Congressman Mark Jimenez. Naalala mo yun? Kaso na yun. Nakulong sa Amerika. Bago siya makulong sa Amerika, inaresto dito sa Pilipinas at nagpunta sa korte, matagal na hearing proseso kung dapat ba naarestuhin siya at ipadala sa Amerika. Ganon din dapat sana ang ginawa. Because we have the right to be covered under the protection of our Constitution and our existing law. Okay. Maliwanag yung right to due process under Article 3, Section 1 at saka yung Article 3, Section 2 na no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall anyone be denied of the equal protection of the law. Tapos under Article 3, Section 2, sinabi rin yun, the right of the persons against unreasonable searches and seizure. Except when there is a warrant issued by a judge based on a probable cause which must be personally determined by him. Maliwanag po yan sa ating saligang batas. Dapat sana sinunod nila itong procedure na ito. Because these are not just procedure. These are substantive, inherent rights of every Filipino. Okay, Atty. Lambino, sir. Ayan, nandyan na po yan. Yes. Ayan, sa inyong grupo ng dating Pangulong Duterte, ano sa pananaw ninyo, ano ang nangyari? Bakit hindi sinunod ang mga ito? Bakit minadali? Takot ba ang administrasyon na manatili pa ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? At minadali ang pag-aresto at pagpapadala sa The Hague, the Netherlands? Maliwanag na ito ay political persecution. Maliwanag na gusto nilang matanggal ang isang Digong Duterte dito sa political equation na nangyayari ngayon. Nakita naman natin kung gaano karami ang supporters ni Tatay Digong sa lahat ng mga pagtitipong dinadaluhan niya. Jumpak ang mga tao kahit na open field o kaya sa closed door like nangyari doon sa Hong Kong. 3,000 plus yung ma-accommodate doon sa loob ng stadium. Jumpak na jumpak. Pero yung mga nasa labas, mahigit 20,000 mga Pilipino ang naghihintay kay Tatay Digong. Magpunta ka sa Davao, sa Visayas, kahit saan siya magpunta, dinudumog ng tao. So, iyan talaga maliwanag na siguro gusto nila tanggalan natin yung ulo, yung opposition, ang PDP Laban. Pag natanggal natin yan, magkukulaps na yan. Pero kami sa PDP Laban, lalong-lalo na ako, alam mo naman ako lakay. Opo. Basta karapatan at legal ang ating ginagawa, hindi po tayo uurong sa laban. Okay, ngayon nawalan ang ulo ang dating Pangulong Duterte. Sino ang papalit sa kanya bilang leader ngayon ng PDP Laban? Hindi pa rin nawawalan ng ulo. Si Tatay Digong pa rin ang ulo namin. Kahit na physically wala siya rito sa Pilipinas, pero yung kanyang espiritu dito sa Pilipinas o ang kanyang karisma sa Pilipinas nananatili pa rin. So siya pa rin ang ating leader sa opposition. At yung mga pahiwatig niya, yung kanyang mga bibitawang salita, kung hindi man siya makapagsalita live or recorded, then i-relay niya yan sa kanyang mga abogado at sigurado naman yung kanyang mga abogado sasabihan kami kung ano ang gustong direksyon ni Tatay Digong. Para kayong CPP-NPA, parang si Joe Masison nasa The Netherlands. Iba yung kay Joe Masison noon at saka si Halandone kasi sila talagang tumakas ng Pilipinas at nagtago sila sa Netherlands. Dito si kay Tatay Digong hindi niya gustong umalis dito. Sabi niya, kasuhan niyo ako dito sa Pilipinas. Pero itong gobyerno natin, hindi. Talagang isinuko siya roon sa ibang bansa. Ay gumagalaw naman yung hustisya natin dito. Bakit hindi dito siya litisin nung sinasabi nilang 30,000 na pinatay sa drug war? Fake news yan, marites yun. Walang ebidensya na ganong karami ang namatay. Yun lang lumabas sa mga dyaryo like yung Philippine Daily Inquirer o yung Rappler. Sinakyan yan, pinalaki yung issue. Pero walang katotohanan na 30,000. Asan ang ebidensya niyan?
ng 30,000. Di meron na sanang 30,000 families din ngayon na nag-iingay. Ilan lang naman yung maingay. Na iyon ko 7 yata o 10 na pamilya ang nagsasabi na ganun. Pero wala. Asan ang 30,000? Wala. Or 20,000. Yung iba nagsasabi, mga 5,000 lang yan. Wala silang maipakita na ganun karami. Pero yun ang kanilang narrative ngayon. Yun ang istorya nilang binubuo para pagtakpan yung pagkakamali nila at pag-alipusta nila sa karapatan ni Tatay Digong nung siya ay ibinahe doon papunta sa Netherlands na hindi sinunod ang kanyang karapatan. Attorney Lambino, sir, kayo po ba ay umaasa na sa International Criminal Court ay makakuha ng hustisya, fair trial ang dating Pangulong Duterte? Uulitin ko yung sinabi natin kanina na wala ng jurisdiction ang International Criminal Court kay Tatay Digong o kahit na sinong Pilipino pa magmula noong 2019. Bakit natin isusurrender yung ating karapatan sa isang sinasabing korte na hindi na natin kinikilala? Hindi na nga yung kinikilala sa Amerika. Hindi kinikilala yan sa Russia, sa China. Mga member na permanent Israel. Members of Security Council ng United Nations. Bakit tayo magpapaalila dito sa isang organisasyon na international? Alam nyo yung napakinggan nyo siguro, napanood nyo yung press conference ni President BBM pagdating niya nung isang gabi. Sinasabi niya na hindi kami sumunod doon sa International Court, Criminal Court. Sumunod kami sa obligasyon natin sa Interpol. Di ba yun ang kanyang statement? Yes, Interpol. Nakalimutan yata ni BBM na ang Interpol, ahensya yan ng ICC, implementing agency ng ICC. Kung hindi dapat sundin yung ICC, bakit mo susundin yung ahensya ng ICC na Interpol? Dahil daw meron tayong mga commitment. Pero lahat yan, kung commitment yan, they should observe due process in the Philippines. Request lang naman yan. Pag may red notice yung Interpol, ipaliwanag natin, red notice, it is a mere request. It is not the obligation of the Philippine government to comply with that request. Tayo lang ang bansa. Pinagtatawanan tayo ngayon sa buong mundo ng bansang Pilipinas ay ipapalit niya yung kanyang sovereignty at ang karapatan ng kanyang mamamayan for political expediency. Yan ang nangyari rito. Political persecution, political oppression, political expediency ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ramdam namin yung hinaing ninyo, Attorney Raul Lambino, sir. So sa ganitong sitwasyon sa nangyari kay dating Pangulong Digong, ang inyong hanay ba, ang inyong grupo ay mananawagan pa rin ng people power? Katulad ng panawagan ni Attorney Harry Roque. Sa akin po, lagi kong sinasabi na daanin natin ito sa mapayapang pamaraan, daanin natin to sa dasal, daanin natin to sa pakikipagtalastasan within the bounds of our Constitution. Meron tayong freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Doon natin daanin. Hindi ako naniniwala na kailangan natin ay marahas na hakbang dahil sa nangyaring ito. Meron pa tayong mga judicial remedies available here in the Philippines, kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Naghain din ng petition si Kitty Duterte at saka si Mayor Basti Duterte sa Supreme Court. Hintayin natin yung magiging decision ng Supreme Court. And we are going to wait for that. At doon naman sa Hague, nandoon na si Vice President Inday Sara at saka si Congressman Pulong Duterte para makipagpulong sa mga abogado doon sa Netherlands, yung team of lawyers who will be assisting PRRD doon sa defense niya, doon sa Hague. Umaasa ako bilang isang abogado, bilang isang practicing lawyer ng napakatagal na panahon. Hinawakan ko rin yung kaso ni PGMA. Alam po niyo yan. Yes. I was one of the lead lawyers of former President Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay hinuli, ikinulong ng 6 na taon under the Noynoy administration. Nagtiyaga kami. Pinaglaban namin yung kanyang kaso. Lahat na ipanalo namin under the leadership of former Justice Secretary Titong Mendoza. Na napakagaling na abogado at marami akong natutuhan sa kanya. So, I will always follow the rule of law. I will always follow the rule of law. But we cannot also deny the right of our people to go into peaceful assembly and gather themselves. Kasi constitutional right din yan the right of the people for a peaceful assembly. Pag peaceful naman, yung kanilang pagtitipon, at yun ay para ipahayag yung kanilang damdamin, yung kanilang nasolve, then let's go for it. At sabi ko nga, pag ako ay nagkokomento sa aking mga live sa
social media account. We can do also people power digitally through our Facebook, Twitter, TikTok, and other social media account. We have more than 70 million Filipinos are in social media realm. Pwede natin gawin. Walang lugar dito sa Pilipinas na pwede tayo mag-gather ng 70 million. But we can do that in social media. Ayan, actually, nangyari kay dating Pangulong Erap noon. Text-text lang noong araw, di ba? Yung mga... Jurassic pa noon. Jurassic pa noon, di ba? Anyway. I was part of that also, yung grupo na yon. Pero nabanggit mo si dating Pangulong GMA, Congresswoman na Gloria Macapagal Arroyo. Ano bang meron kayo ng dating Pangulong Gloria? Ba't pareho kayong bumabata? Well, sabi ko nga, kung mahal mo yung Panginoong Diyos at mahal mo ang bayan, mahal mo ang mga Pilipino kapwa, lalong-lalo na ang mga mahihirap, ay nakaka-inspire yon. Kailangan meron kang inspiration. Hindi yung stress lagi, no? At ang inspirasyon ko ay yung mga kapwa ko magsasaka. Kasi nagsasaka na ako ngayon na lakay. Meron akong munting sakahan sa Pangasinan. May mga inaalagaan tayong mga baka, kalabaw, gansa, manok, at kung ano-ano mga hayop na pagkakakitaan. So, nagtatam kayo doon ng utong, kabatite. Ay, wala. Pinakbet. Agmulak ay iti utong kan kabatete, kan tarong kasi parya. Kan parya. Pwede na magpakbet. Wala. Naimas, tipakbatilo ko. Man on this day tayo sa Sir L. Tibuggoong gapo di Pangasinan na naimas. At KBL. Ginuguto mo sila kay attorney. KBL. Kamati ang bagoong tsaka lasuna. Lagi mong binabanggit yan, Lakay. Kaya kabisado ko na yung mga pagkain ninyo dyan eh. Pero eto muna sa ating Bakit Ikaw, medyo mainit ang start. Hindi pa tayo nagbabakit ikaw, Lakay eh. Pero simulan natin sa pagtatanong ng isa sa ating mga kababayan attorney. Meron tayong reporter na nasa labas, si RH15, Miss Giselle Ricafort. Meron siyang kasama at meron po siyang itatanong sa inyo. Giselle, saan kayo ngayon at sino ang iyong kasama para magtanong kay Attorney Lambino? Si Sir El, kaya nandito tayo ngayon sa Barangay 13 sa lungsod ng Pasay. Kasama natin si Ate Glenda Aduana, isang barangay tanod sa loob ng 15 taon. At narito yung kanyang katanungan kay Attorney Raul Lambino. Sir, good morning po. Ako po si Glenda po. Nagtatanong po ako, sir, kung ikaw po ang manalo, attorney po ng pagkasenador, ano po ba ang pwede naming matanggap sa iyo na health benefits? Kasi po kami bilang isang frontliner, araw-araw, 24 hours kami naka-duty. Sa aming honoraria lang po ang natatanggap namin, 300 a day lang po. Ano pa kaya ang pwede naming matanggap sa iyo bilang isang magiging senador? Kung magiging senador. Yes. Na aming ginagawa sa buong maghapon po. Kasi po kami 24/7 po kami naka-duty po. Maraming salamat, Aling Glenda. Alam na alam ko po yung kalagayan po ng ating mga barangay health workers kasi nga po yung aking anak. Barangay Tanod. Barangay Tanod kayo, Barangay Tanod. Pati mga Barangay Tanod. Yung aking anak ay kasalukuyang Vice Governor ng probinsya ng Pangasinan, si Vice Governor Mark Lambino. At yung aking may bahay ay dating mayor din po ng aming bayan sa Mangaldan, Pangasinan. At iyan lagi ang ating tinitignan na papaano ba natin mabibigyan ng kaukulang benepisyo itong ating mga barangay tanod, barangay health workers na hindi katulad ng mga barangay kagawad na meron na po silang nakalaan na sweldo sa ating budget ng pamahalaan. So sisikapin natin na kung hindi man mabigyan ng national government ng kaukulang sweldo itong ating mga barangay tanod, dahil kakulangan ng pondo ang laging problema ng ating national government. Tignan natin kung paano maisasaayos yung ating local government code para mas mabigyan ng mas malaking pondo ang mga local government units at sila ay maobliga, isasama natin doon sa batas na gagawin natin na maglaan sila ng taunang pondo
para sa kapakanan ng mga barangay tanod at mga barangay health workers. Ang nangyayari kasi ngayon ay parang nagiging discretion na lamang po ng mayor yan o kuminsan ang gobernador nagbibigay. Pero gustong gawin natin yan ay maging obligatory sa lahat ng mga naninilbihan sa barangay tanod, barangay health workers, na magkaroon sila ng aasahan nila buwan-buwan na tatanggapin nila. Kung hindi man po kalakihan, kahit papaano, meron na po silang nakalaan na pondo na pwede po nilang gamitin. Ayan, Ate Glenda, ha? Ayan. Opo, kasi po kami, may anak po ako nag-aaral, nag-uupa po kami, lalo galing kami sa demolition po. Kaya yun ang hirap namin, naggagawa na lang kami ng paraan para makasurvive po sa araw-araw. Ate Glenda, siguro bilang barangay tanod, siguro pagplanuhan nyo, tumako kayong barangay kapitan. Opo. Titingnan po natin yung kalagayan ng ating mga maralitang nasa lungsod. May edad na. Ayan. Okay. Okay, maraming salamat, Giselle. Ayan, napatawa natin si Ate Glenda Margarin. Kasi kanina sobrang seryoso ni ate. Nakausap lang si Ate Lambino, napangiti ka agad. Okay. Ang sweldo lang pala ni Ate Glenda, 300 per day. Lakay. Nagsimula daw sila daan hanggang 150 noong araw. Ngayon, malaki-laki na daw yung 300 na yan sa arawan. Si Ate Glenda Aduana mula dito sa Barangay 13 sa Pasig City. Kasama pa rin natin lakay ang piloto natin si Kuya JB Bedanya. Ito naman si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Ate Glenda Margarin Aduana, ayan, Barangay Tanod, ayan, para madagdagan ng benepisyo mo, lumipat ka na ng Maynila. Ayan, may 3,000. Pag senior citizen yun, lakay. Mukhang senior citizen naman si ate na. Ikaw talaga. Si Mayora Hani Lacona, namumudbud ng 3,000. Ayan. Para sa mga senior citizens. Para sa mga senior yan, lakay. Ayan, pwede ba tayong paggawa ng ID sa recto? Ayan. Bawal yun. Bawal ba yun? Okay. O nga pala, ata ni Lambino, sir, ayan, Vice Governor nga pala anak niyo, si Mark Lambino, Opo. At saka si Darleng, ayan, si Mayora, ayan, mayor pa rin ba ng Mangaldan? Incumbent ba? Hindi na. Susubukan niya uli. Tatabalik uli. Ayan, so ngayon, ito na ang tanong namin. Bakit gusto mong maging senador? Apo Attorney Raul Loyola Lambino, sir. Well, sa katotohanan, hindi ko ito pinangarap na tumakbong senador ngayon. Pero ako ay napakiusapan ng PDP Laban ni Tatay Digong na maisama sa senatorial line-up. 6 lang kami nung una sa PDP Laban, nadagdagan ng 3, ngayon naging 10 na kami. At sinabi ko noon na hindi naman ako sikat. Hindi naman ako artista, wala ako sa entertainment industry. Hindi naman ako nasa media na ang aking pangalan ay matunog na sa mga ordinaryong mamamayan na kilalang kilala. So wala po akong tsansang manalo, sabi ko kay Tatay Digong. Alam mo, sabi ni Tatay Digong sa akin, paano mo masasabing hindi ka mananalo kung hindi mo subukan? Pero sabi niya, mananalo ka sa halalan na ito. Niwala ka sa akin. So, ganun pa man, 2 weeks before the election niya sinabi sa akin yon. October 6, may biyahe na naman ako sa ibang bansa. 2 days na lang, deadline na ng filing, tinawagan uli ako ng PDP Laban. Sabi ko, hindi, iniwanan ko na lang dyan yung COC ko at yung CONA ng PDP. So, ifa-file yan ng abogado ko. Sabi, i-file mo na ngayon kasi pupunta si Tatay Digong dito sa Manila Hotel ng October 7. So, pina-file ko sa abogado ko yung candidacy ko habang nasa ibang bansa ako. Pero, alam mo, Lakay, magmula nung October 8 hanggang February 11, hindi ako nagparamdam na kandidato ako. Bakit? Kasi masyado ka mahiyain. Kandidato na rin ako, sabi ko, pero sa batas, sinasabi na kailangan mag-umpisa kang mangampanya February 11. Pero sa mga iba kasi, take advantage doon sa loophole ng batas na kahit nag-file ka na, sabi naman ng Supreme Court, hindi ka pa kandidato, kaya pwede mong gawin lahat ang pwede mong gawin. So, ako naman, sabi ko, well, other than wala tayong gastusin, wala tayong resources, sabi ko, hintayin ko yung February 11. Pero ito yung dahilan, sabi ko, nakita ko yung kalagayan ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. Kaya nung tinanong ako, bakit ka tumakbo? May tsansa ka bang manalo? Sabi ko. Ang tsansa meron. Pero tumakbo ako at kung iboboto nyo ako, ito ang tandaan ninyo.
Sa loob ba ng 20-30 taon, kayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay nakaranas kayo ng gutom? Kayo ba ay mahirap pa rin? Gumanda ba ang inyong buhay? At okay na yung pamilya ninyo? Kung ang sagot po ninyo, oo, gumanda ang aming buhay. Okay, hindi kami nakaranas ng gutom. Maayos na yung kalagayan ng aming pamilya. Iboto nyo uli yung mga tumatakbong senador. Ibalik nyo po sila. Pero kung sa tingin ninyo ay naghirap kayo, nakaranas kayo ng gutom, hindi pa maayos ang inyong pamilya, hindi maayos ang inyong lugar, subukan nyo po yung bago. Number 34. Raul Lambino sa Senado. Ayan ang aking sagot. Ayan. Na-segue agad yung numero. Okay ka, darling. Teka muna, kung manalo kang senador, Apo Atty. Raul Lambino, ano ang mga panukalang batas na binabalak mong gawin para napapakinabangan ng ating mga kababayan? Meron akong 5 binabanggit palagi. Okay. Yung A, E, I, O, U. Yan yung aking simpleng programa. Yung A ay tungkol sa agrikultura. Kailangan maging modernized na yung agriculture natin, maging mechanized, using new technology. Alam na alam kong gawin yan kasi ginagawa ko na eh. Grounded ako pagdating sa agrikultura. Hindi lang pagtatanim ng palay, mais, gulay, pag-alaga ng mga hayop, kabatete, utong, tarong. At yan ang ating pagtutuon ng pansin. Marami tayong eksperyensya, napunta natin sa iba't ibang bansa, sa Middle East, maniwala ka, Saudi Arabia ngayon, tinataniman nila yung disyerto. Ganon din sa China, tinataniman nila yung mga disyerto nila. Israel. Israel. Yes. So, pwede natin gayahin yon, no? Pangalawa, yung edukasyon. Yung edukasyon natin kasi problema. Kakulangan ng classroom. Ilan? 160,000 plus classroom ang kulang sa buong Pilipinas. Paano naman gagaling mga estudyante natin kung nagsisiksikan silang parang mga sardinas doon sa maliit na classroom? Imagine that 3 shifts ang nangyayari karamihan sa mga urban centers, Metro Manila, like that. So, kailangan i-involve natin ang private sector under the public-private partnership. Kung walang pondo ang gobyerno sa paggawa ng mga classroom, gawin natin kaagad yung PPP at luwagan natin yung mga procedures dyan, yung mga red tape dyan at saka mga iba't ibang mga bureaucratic mess dyan para maingganyo natin yung private sector na mamuhunan sa pagtatayo ng magandang classroom, kompleto sa electricity, sa tubig, comfort room para relax ang mga estudyante nating nag-aaral. At pagdating pa rin sa education, kailangan lagahan natin yung mga guro natin. Kasi importante yung mga teachers. Katulad ko, I've taught, professor ako ng batas, political science and law, for 25 years. Importante na yung teacher ay marunong at hindi siya aalis. Nangyari nga, papasok ka sa DepEd, teacher 1, teacher 2. Pagdating ng teacher 2, naku, baka hindi ka na ma-promote. Maghintay ka na lang hanggang mag-retire ka. Kasi walang available na mga teaching positions. So dagdagan natin yung plantilla position, teacher 3, 4, 5, 6. Para yung teacher happy siya. Meron siyang inaasahan na hindi na siya pupunta sa ibang bansa. Nauubusan na tayo ng mga teachers sa math, science, English. And guidance counselor. Pumupunta sila sa ibang bansa. So, paano naman mangyayari sa ating mga kabataan pag hindi natin mabigyan ng tamang guro? At ito pa ang pinaka-importante. Doon pumunta sa edukasyon. Baguhin natin yung mga courses na itinuturo sa ating mga kabataan. Digital age na tayo eh. Andyan na yung tinatawagong derivative technologies o kay disruptive technologies of science, technology, economics, engineering, management, and math. Magpunta ka sa ibang bansa ngayon. Dito sa ASEAN na lang. Huwag na tayong pumunta sa Europa or Amerika. Punta ka sa ASEAN. Dahil yan ang malapit. Lamang na lamang ang Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia. O Singapore, malayong-malayo na. Uungusan pa tayo ng Cambodia. Dahil nakatutok sila ngayon sa science, technology, engineering, economics, management, and math. Tayo mayabang ang Pilipino. Sabi natin, we are the most number of Filipinos using cellphone. 70 million plus. Di gamitin natin yon, yung ating pagiging tech-savvy para matuto yung mga Pilipino na magnegosyo sila. Apo Raul. Basta oras na yun, Apo. So yun na yun. Yung I-investment. Yung O, overseas Filipino workers. At yung U, unity with other countries, especially in Asia. So yun po yung aking programa. At siyempre yung constitutional reform. Palitan natin itong 1987 Constitution, patungo tayo sa federalism at saka parliamentary system. Apo Raul Lambino, sir. Ayan, bilang panghuli, kausapin niyo po ating mga kababayan, bakit kailangan nilang iboto
ang Attorney Raul Loyola Lambino sa Senado. Bakit ikaw po? Bakit ikaw ang iboboto? Maraming salamat sa pagkakataon na ako po ay inyong mapakinggan ngayong oras na ito. Kailangan po natin ang isang opposition sa ating pamahalaan. Kailangan natin ay isang boses na magsasabi kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Ako po ay mananatili na tutuligsa sa mga kamalian ng pamahalaan. At ako ay mananatili na tapat sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. At bilang isang membro ng PDP Laban, Team Suka, Team Duterte, ako po ay narito. Subukan po ninyo, hindi po kayo mabibigo kay Lambino. Mahabigan senatorial candidate, Attorney Raul Loyola Lambino, number 34 for Senator. Thank you and good luck, Apo Attorney Raul Lambino, sir. Just that, yeah. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This Hiningal ako. Sabi ko sa'yo kung saan ka nagpupunta. Nag-init lang ako ng kape. Para po sa ating mga kabayan, lalo mga kandidato, inulit po namin ang aming pong segment na Bakit Ikaw? The Job Interview. Ito po ay libre, walang bayad, kaya tinatawagan natin mga, hinihikayat natin yung mga kandidato, ayan, for senator, ayan, so, tsaka party list. Party list, ayan, kung kayo po ay gusto ninyong magpa-interview, ilatag po ang inyong mga plataforma. Yes. At of course, tatanungin din namin kayo ng mga current issues, ang inyong mga opinion dyan at ano ang mga posibleng solusyon. Dito po yan sa Bakit Ikaw sa Damdaming Bayan sa DZRH, for free po yan. Ayan, public service po namin yan, at yung interview, pwede po nating samahan ng jingle, pero may bayad na po yan. Hindi po yan free. Yan, katulad yan. May bayad yan. Ay, Lakay, mas ilan na ang sisingilin ko sa'yo dyan. Ganun ba? Senator Bato, nasaan ka na? Ayan. Ay, nag-post siya kahapon, Lakay. Ganun ba? Nasa Bukidnon ba? Yung kanyang post kahapon, Lakay. Hindi ko ba nabasa yun? Hindi ko nabasa yung, hindi ko nakita yung post niya. Ayan, mayroon siya, Lakay. Ito ang kanyang... Nasa Bukidnon, nagpa-farming na ba ngayon dyan? Brad, ayan, Brad Virgilio Garciliano, Garce, ayan, Brad. Gusto kong basahin nasa iyo ba si si Senator Bato? Ayan. Gusto kong basahin yung kanyang post sa Facebook, Lakay Ang post niya sa Facebook, ito Lakay ang kanyang post. Anong post niya? If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then I don't want my family to suffer from cops looking for a heartbeat. I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Yan ang kanyang naging statement, Lakay. Ayan, naka-flash sa ating screen. Alam ba siyang picture? Ayan, baka ang Senator Bot, hindi rin tayo makilala, baka naka-wig na siya ngayon. Hindi, Lakay, yan ay post sa kanyang Facebook page, Ronald Bato de la Rosa. May blue check yung profile, so ibig sabihin, Lakay, verified yung account. Ayan, Senator Bato, ayan, kailan namin ma-interview rito, ha? Sa Senado, iboto si Bato. Ayan, itaga mo sa Bato. Ayan, kung ayaw mo sa amin, kay Henry Uri. Sabi daw, Lakay, nasa ng Bato. Alam mo ba yun, di ba? Familiar yun. Baka niluno. Ding, ang Bato. O hindi. Ayan, yun naman ay sa social media, Lakay, kasi hinahanap nila si Senator. Pero may statement nga pala, sabi niya, handa rin niyang samahan ang dating Paulong Digong. Yun nga, Lakay. Doon sa The Hague, the Netherlands. Yun yung aking binasa ngayon lang. Sabi niya, I'm ready to join the old man, sabi niya. Paano kasi General Oscar Albayalde? Ganon din kaya ang kanyang sabihin. Sasamahan ko rin ang dating Pangulong Digong sa The Hague. Ayan. Ay parang
Parang nabanggit nga Lakay na parang yung sa ilan sa mga documents, complaint Hindi ko sure pero kahapon yung interview kay Attorney Christina Conti, hindi Contis. Plural lang ba? Akala ko singular lang ba? Akala ko plural. Singular lang Lakay, without S tayo. Christina Conti. Cake kasi ang naiisip ko dyan. Bake shop yun Ang sabi niya Lakay, nababanggit yung pangalan ni dating PNP Chief Oscar Albayalde. Pero mukhang wala pa naman dun sa complaint. Na. Basta ang sabi ni mga kaibigan ni General Oscar Albayalde, pwede naman si General Oscar Albayalde pumunta sa kaya lang hanggang Amsterdam lang yung may mga naka-eskaparate. Slow ako. Hindi ka nakarelate. Teka muna. Bago ang mga reports, bati mo natin ng happy birthday si Idol, ha? Idol. Senator Raffy Idol Tulfo. Birthday niya ba? Birthday niya ngayon. Happy birthday. Kasabay mo pala po Congressman General Romeo Acop. Ayan, kinakantsawan ni Manong Peter Balinang, ha? Abay, at saka mga ka-flight mo sa golf dyan sa East Ridge, ha? Ayan, sagot na rin ni Manong Peter ang pinakbet. Dinengdeng, apo birthday boy Romeo Acop. Happy birthday din kay General. Ayan, General din ito, ha? General Jerry Samudio ng Philippine Air Force. Ayan, pre, ha? General, happy birthday. At si Colonel, birthday din pala ni Colonel, ha? Colonel Rodel Pastor. Kuyang, birthday mo pala, ha? At ito, General din. Si General Chris Mortella. Ayan, Kuyang Tony Espejo. Ayan, Fe Inaanura na Banta mula kay Abner N. Mafay. At happy birthday din kay Atty. Joseph Literal. At Kuyang Nick Manipon. At happy birthday din kay Engineer Melvin Donato ng DZRH. Christine Regasa. Charm Cortez ng Love Radio. Ito ba yung DJ natin? Si Ricky Lo, Orlando Aquino, Marlon Popera, at Noble Colonel Rodel Pastor. Ayan, happy birthday Kuya Rodel Pastor, ha? At speaking of Pastor Sister L, ay nga panawagan natin sa mga nasa simbahan naman chill-chill lang. Bakit Lakay? Sabi nila, ayan, ang ating bangungot. Ang ating bangungot na Duterte, ayan. Siguro po ang role po sana ng mga kaparian din naman, mga obispo, mga monsenyor, manawagan po tayo ng kapayapaan. Yes, ayan, alam mo pagkakaisa. Ayan. Siguro mahirap kasi Lakay yung para magiging sulsul tayo. Sulsul, gatong. Yung aminado naman tayo Lakay, ang gulo-gulo na talaga ng Pilipinas. Ang dami pong nangyayari sa ating bansa. Sana po ang inasa natin sa ating mga religious leaders, ayan, kayo po ang manguna. Ayan, manawagan ng pagkakaisa, ayan, paghihilo, mga ganyan. Wag nang do not add insult to injury, ika nga. Ayan, di ba? Mahirap kasi yun Lakay. Ang hirap-hirap kasi ng politics talaga Lakay. Pero sa religious sector, ganun ang inaasahan siguro dapat natin. Nasa gitna tayo Lakay, mas okay na nasa gitna. Marisol. Ayan, wag ka nang sulsol. Mahirap talaga. Ayan. Yun ang pinaka-ayaw ko Lakay. Yung kaibigan nagsusulsol. Ay, sinabi mo. Okay lang siguro sa mga Miron. Ay, yung mga pro Duterte, pro Marcos, BBM. Okay lang. Given na yun. Pero yung mga nasa religious sector naman. Hindi naman natin Lakay masisisi yung ating mga kababayan na mayroon talagang pro, may anti. Sinire-respeto natin yung opinion ng bawat isa at paniniwala. Pero kung tayo Lakay, katulad nga, sabi mo nga, yung halimbawa, sa simbahan, religious groups, siguro na lang tayo. Sa bagay, karapatan din naman daw nila yun Lakay. Pero siyempre, parang hindi magandang tingnan, di ba? Kasi sila ang inaasa natin na, kumbaga, last bastion of morality. Yes. May punto ka sa part na yan, Lakay. Pero sa mga kinakabahan, baka daw sila mabigo. Ayan. Sabi ni Pastor Mer Laison, ayan, pinadala na ko rito. Magandang line ito, ha?
failures are part of life. Ayan. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you will never change. Try and try. Ayan. Ano mo na, ha? Parang ano lang parang nakita ko sa mudguard ng isang jeep nung araw Kaya sabi ko ano sa nakalagay? mga natatalo sa eleksyon, hindi pa nagsisimula ang halalan, ayan, failure is just a detour to success. May mga ganun ka pang alam mo na, aral ako parang erap Ay, Mr. President, good morning. Pre, kumusta ka na, ha? Naku, inaanak ko, dami ko na utang. Ayan. Sino bang inaanak mo? Mare, ayan. Daming bayan. Ito na, naku, ito na, bangkay na manamatay sa sunog sa Malabon na ilabas na. Naku, Diyos ko po, ha? Alamin natin update mula kay Aris number 23, Edwin Duque. Edwin, please come in. Edwin. Mayor, kamusta doon sa kinalalagyan itong 4 na namatay sa naganap na sunog dito sa isang bahay ng isang barangay tanod sa tungo sa Malabon. Kanina lamang nasunog itong bahay ni Ginong Antonio Frias, isang barangay tanod sa barangay tungo sa Malabon. Ay dito sa kanya, Mayor, hindi niya nagawang makalabas sa kwarto ang kanyang pamangkin na si Maria Corazon, isang PWD, 30 years old. At Arnaldo Carael, 35 years old. At ang pamangkin na si Maria Corazon, 25, at ang nanay na siya na taong gulang na batang babae. Umiyak yung kanilang mga kaanak dahil itong bata ito. Sinundan niya yung nanay niya sa kwarto, at habang hindi lumalabas yung nanay, hindi rin lumabas itong kanyang nanay, kaya pareha silang natuksa. No? Kung titignan mo awa-awa yung kanilang sinapit dahil hindi na halos makilala yung kanilang mukha dahil sa sunog. Sa 2:04 raw kanina umaga habang nag-aaway ang maglipit partner na kaanak din biglang magliyab ang unahang bahagi ng bahay kung saan ano ka mo, Edwin? Sino nag-aaway? Maglibin? Yung maglipin partner nag-aaway daw kanina. At nung nag-aaway yung suluan, yung ilawan na lampara, yan daw ang gamit nila, at maya-maya nakarinig ng parang basag, doon na umusok at tuloy-tuloy nang nagliyab ang unang bahay kung saan nakatira yung dalawang mag-live-in partner. Ang kwento pa ng kaanak, sila lang hindi rin nila binigyan ng linya ng kuryente itong mag-live-in partner, kaya yung kung tawag sa Kapampangan, sulok yung lampara. Gasera, kung tawagin natin. Sa Ilocos, sa gasera, kung natayo. Biglang umusok, nawala na itong maglipin partner, Mayor. Hanggang pumasok na sa looban yung sunog dahil ang pinaka-atip pala nito ay tarpaulin lang. Kaya mabilis na nagliyab. Nakita nga magkasama, magkayakap itong mga biktima sa loob ng kwarto, doon sa pinakasulok. At malapit ito sa CR ng bahay. Dahil ang sunog na ganap, nag-umpisa sa mismong harap, kaya doon na sila nagsiksikan, Mayor, sa pinakadulo. Ayun ay pinaghanap itong si Maria Bartolome at Angelo Frias na hininalang sila. At dahilan ng pagkakasunog dahil bigla na sila naglaho. Edwin, 4 na bahay, Mayor. Kasama ba nila sa bahay yun, yung mga namatay? Yung mag-live-in na nag-away o kabilang kwarto yan, kabilang bahay? Isang bahay sila. Isang bahay sila. Pinakabungad ng bahay. May kwarto sa harap. Doon sila nakatira. Sila yung walang ilaw, no? Wala silang kuryente. At yun nga. Okay. At sa ngayon, 4 na bahay, Mayor, yung nadamay. 11 na family ang nawala ng natirahan, at nasa 42 individual ang pasamantalang nasa labas ngayon ng bahay. At Edwin, hindi pa rin ang sinasagawang investigation. Butit hindi kumalat yung apoy, dikit-dikit yung mga bahay pala dyan. Ayan, light materials pa ang gawa ng mga karamihang bahay. Nadama yung tatlong katabi. Pero naagapan. Ng bahay. Naagapan. Mabuti simenta, concrete. May gawa sa hollow blocks. Hindi kumalat sa likod. Ayun, may firewall. Open. Ito nadamay, hindi naman napuruhan. At yung harapan mismo ng bahay na nadamay din, pero hindi napuruhan. Pero ang pinakasentro yung nasa giliran. Okay nga, Rod. Patuloy yung sinasagawang investigation ng Bureau of Protection upang malaman kung magkano pisala
At kung sino dapat managot dito sa sunog na kausan ay 4 yung nasawi. Okay. 23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, oras sa Pilipinas, oras sa Pilipino. Okay nga Rod, maraming salamat Edwin Duque mula sa sunog sa Malabon. 4 ang namatay. Daming bayan. Aba, Apo Raul Lambino, meron ka na isang boto rito. Sabi ni Kapitan Rex Cayanong, ayan, ano sabi? pasok sa akin sa listahan niyang si Lambino Lakay Mayor. O may isang boto ka na. Ayan. May isang boto ka na. Mayroon nang na-convince. Diyan sa sa mga reaksyon natin, marami. Dito Lakay, marami dito ang maraming pro, maraming antay. Actually, halo-halo dito Lakay halo-halo. ng Mix. Yes, halo-halo sila ng kanilang reaction. Pero makikita natin dito kasi Lakay yung supporter ng dating Pangulo. At yung mga, syempre ayaw din sa kanya. Mga anti and pro ito Lakay. Pero mayroon dito natabunan na kasi, sabi dito kanina nakita ko, iboboto nila si attorney. Sabi nga dito, nice attorney Lambino. Yan ang tatak Lambino, tatak Duterte, solid PDP. May mga ganun. Pero mayroon din Lakay na sino ka ba? Sabi niya. Siyempre, mix yan, Lakay. Okay, Attorney Lambino, darling. Ayan. Good luck. Andali lamang sa mga report, standby Val Gonzalez, Raymond at Paas, Milky Rigunan, standby Sofia Gans. Oras, Sister L. It's 9:47. Yes. Nagbibila. Si Rex Cayanong, ito pa isa, si Gabi Lopez. Ayan, pakibati si Atty. Raul Lambino. Ayan, chairman namin yan sa APCU. Ayan, Association for Philippines China Understanding. Meron palang ganyan. Ganun pala. Actually, marami-rami na siya nakuha Lakay. Dahil nandito sa ating YouTube channel, may mga nagko-comment din na iboboto nga nila. Magaling abogado yan. Teka muna ba't... ayan. Lakay, alam mo, meron ka pang utang sa amin pero hindi na natin yan madidiscuss dahil alanganin na tayo sa oras. Ano utang ko? Yung bubuit mo kahapon. Di ba tapos na? Ay, tapos na ba? Yung mayor ng Marinduque na ang kapal na mukha. humingi ng 15 million para magbukas, bigyan ng business permit ang Ayaw nga pala. franchise ng Jollibee. Diba? Namimekos-mekos na ako. Lady Mayor, report na lang. Report na lang ang Philippine National Police nakapagtala na ng cyber election-related incidents daw Lakay. Anong klaseng insidente? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kaugnay pa rin ang panahon ng halalan, Lakay at Sister L, nakapagtala na nga ang pambansang pulisya ng mga election-related incidents agang sa cyberspace o sa pamamagitan ng internet. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 7 cyber ERI na ang naireklamo sa hanay kung saan 4 ang nakabiktima na sa mga politiko. Kabilang umano sa mga opisyal na umaray ng cybercrime na may kaugnayan sa eleksyon ay 2 mayor, 1 board member at 1 kapitan ng barangay. Sabi ni ACG spokesperson, Police Lieutenant Pauline Arancillo, inireklamo ng mga ito ang banta sa kanilang buhay at defamatory content na ipinost online. Pakinggan natin si Lieutenant Arancillo. Pinakasampalan po na cases natin is from Region 6, Region 13, Region 11, and Region 1 po. Ang mga naisampang kaso po natin dito ay unjust vexation at libel case po. Since po yung pinost doon sa online ay may mga defamatory content that causes damage dun sa mismong victim. And also po it is in relation to Section 6 of 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ginamitan po ng ICT or pinost po online yung mga defamatory content. Sa parehong panayam sa Campo Crame, binanggit ni Arancillo na iniimbestigahan nila ang mga nagpapakalat ng fake news na nagagamit ang mga pulis sa halalan. Gayon din ang nakita nilang Facebook discussion kung paano umano mahak ang gagamiting voting machines sa eleksyon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Report mula kay Val Gonzalez. Ang Bulkang Kanlaon dyan sa Negros Island, muli namang nagbuga ng abo. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Val Gonzalez. Val. Yes, Sister L at Mayor. Nagpapatuloy ang mataas na aktibidad ng Mount Canlaon sa Negros Island sa nilabas na 24 hours monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. 58 minutes o halos 1 oras
na nagbuga ng buong bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala ng 21 volcanic earthquake sa palibot ng bulkan. Sa report ng PHIVOLCS, 150 metrong taas na walang patid na pagsingaw at pagbuga ng abo na napadpad sa timog kanluran at kanluran ng naitala. Sabi ng PHIVOLCS, ang alert level 3 ay nananatiling ipinatutupad sa Bulkang Kanlaon. Dahil dito ay muling nagbabala ang PHIVOLCS sa mga residente na mataas pa rin ang posibilidad ng biglaan at mas malakas na pagsabog, pagbuga ng lava, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na mga pag-ulan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Okay nga Rod, maraming salamat Val mula kay Raymond Dadpaas. Administrasyon naman inakusahan ni Senator Bato de la Rosa na ipinagkanulo daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. RH28 Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Elaine at Mayor, inakusahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinagkanulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Ayon kay De La Rosa, malinaw ang sinabi sa kanya ng Pangulo nang sila ay nag-usap ng personal sa Malacanang na hindi ito kailanman magko-cooperate sa ICC kaya na itong dapat ikamahala. Para sa senador na kapakababaw na dahilan ang ginamit ng Malacanang na dahil sa Interpol kaya sila nag-cooperate. Dahil kung ayaw ng Pangulo na ito ay mangyari, kaya nitong harangin. Ngunit ang nangyari ay parang yung Malacanang pang naging atat na ipaaresto at i-turn over sa ICC ang dating Pangulo. Kaya ang termino na ginamit ni Senator Bato ay betrayal to the max. Hindi man lang daw ito nabigyan ng pagkakataon na magtungo sa korte o sa local court alinsunod sa proseso. Una nito ay pinasinungalingan ni De La Rosa ang mga akusasyon na siya ay nagtatagwa at iniwan ang dating Pangulo. Sinadyaw man nitong nagpaiwan sa Pilipinas at hindi sumama sa PDP rally sa Hong Kong noong linggo nang nakatanggap ng impormasyon na meron ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Siya ang nanguna sa paghahanda kasama ang kanilang mga abogado sa petition for certiorari na inihain sa Korte Suprema, ngunit nabigo silang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Baka Lunes papasok na sa Senado. Ayan, mula sa Kamara. Senator Bato, hinamo naman na lumantad na at totohanin ang sinabi na sasamahan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte Lakay hanggang dyan sa ICC. RH12, Milky Rigunan, Mana Milky. Sister El at Lakay, kung totoo ang kanyang manaunang sinabi, bakit nawawala at hindi nagpaparamdam sa Senator Ronald Bato de la Rosa ngayon at naaresto at dinala na sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para litisin ng International Criminal Court. Ang kay House Assistant Majority Leader Jude Asibre ng Tingog Party List. Posible nang ipag-utos ng ICC ang paghuli kay De La Rosa kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nanawagan si Asibre kay De La Rosa na igalang ang batas dahil bilang halal na opisyal, tungkulin niyang sundin ang mga legal na proseso. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Fis ng La Union, ayon sa kanyang puting ahas, hindi na spoiler kundi inaasahan na ang pag-aresto kay Senator Bato dahil kasama siya sa mga respondent. Dahil nga hindi nagpaparamdam sa Senator Bato, sinabi ni Ortega na sana nasa mabuti itong kalagayan para masamahan niya ang dating Pangulo sa the Netherlands. Narito sila Union Representative Paulo Ortega de Fis. Nasabi nga ni Kong Jude na yung mga respondents ng case paano ko ba sasabihin to? Ayon sa aking puting ahas. meron din akong puting ahas. Ayon sa aking puting ahas, hindi na spoiler 'yan yung warrant po dun sa mga kasama po sa kaso na 'yan. Hindi na po spoiler 'yon. Prediction na po 'yon. Saka nandyan na po 'yon. Ayon sa aking puting ahas. Assistant Majority Leader Jill Bongalon na ako Bicol Party List, igagalang dapat ang proseso ng batas. Gidi Bongalon, miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, ang pagharap sa mga pananagutan ng isang pangunahing tungkulin na mga opisyal ng gobyerno. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Muntik pang maging ayon sa aking bubuit lakay. Binago, ha? Puting ahas daw. Sa kanya puting ahas eh. Kasi lakay pag bubuit, ihihiramin niya yung iyo. Okay, hindi naman tayo madamot. Your business is our business. Pero bago ang report ni Sofia Gans, ayan, oy mga brethren, ha? Ang mga kuyang sa Sinukuan Land sa number 16, sila ay nag-imbita sa kanilang public installation. Aba, bukas, March 14. Ayan, ang incoming worshipful master, Kuyang Colonel Neil Anthony Estrella, Senior Warden Cesar Omnes, at ang Junior Warden si Kuyang Raymond Ipio. Ayan, congrats mga brethren, gaganapin ito sa Grand Lodge of the Philippines, at ang fellowship ay sa PCU Taft Avenue, Manila. At pati mga brethren sa San Leonardo Lodge, Nueva Ecija nag-i-invite din sa kanilang installation sa Sabado naman, March 15. Incoming Worshipful Master Wilfredo Manson, Senior Warden Lawrence Lira, Junior Warden Ramon Macaso, ang Gohas General Roel Rivera. Right Worshipful mula kay Kuyang Resti de Leon, at pati ang Kitanglay Masonic Lodge dyan sa Cagayan de Oro City. May kilala kong taga Cagayan de Oro, Sister El. Ayan, Ferdinand ang pangalan pero galit sa kanyang tukayong si Ferdinand Jr. Bakit naman daw? Ay, Doc, ayan, Kitanglay Lodge, incoming Worshipful Master Rolly Legria, Senior Warden Alain Clamonte, at Junior Warden Vincent Cabalida. At mga brethren din sa Kagitingan Masonic Lodge 2H6, abay, Sabado rin mga brethren sa Triumph Square, Bendia, Pasay, incoming Master Jeff Bangsa, Senior Warden Jonathan Manyo, Junior Warden Ronald Makalintal, at ang guest of honor and speaker, former PNP Chief, very worshipful General Rick Marquez. Your business is our business. Japanese leisure firm magbubukas daw ng karaoke at onsen spa sa Pilipinas. Ano ito? RH? Ay, wala pa. Ano ba yung magkakamali sa RH? Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gans. Sofia? Mag-i-invest ng 2.5 billion pesos ang Japanese leisure services firm na Koshidaka Holdings sa Pilipinas ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque. Ito'y para sa plano ng Koshidaka na magbukas ng karaoke business, onsen-style spas o mga hot springs, at women's fitness studios sa mall sa iba't ibang lugar. Naghahanap ang Japanese firm ng 30 lokasyon para makapagtatag ng negosyo bago palawakin sa 100 location sa buong bansa. Sinabi naman ng Koshidaka na ang expansion nila sa Pilipinas ay pangunahing inisyatiba upang lumago ang negosyo sa Southeast Asia. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 36 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. Good morning, Mr. Michael is my guy. Mr. Cesar Toyota MG. Alabang. Hi, Boss Aso. Batiin natin mga taga-Toyota. Ayan, talagang every morning sa programa natin. Ayan, nakatutok sila sa kanilang malaking TV monitor sa showroom ng Toyota Alabang. Kitang-kita siguro yung mga pores natin siya. Sabi nga, kailan mo na magpa-facial lakay. Kitang-kita na. At yan ang kabalan din pala tunto ng Damdamin Bayan. Ako po si Deo Macalmo. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone and God bless. Operation Tulong. Susunod na Wonder Woman. Bye-bye. Stay safe. Love, love, love. Mama.